the former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Alam mo ba yan? You make it public here. Lagot ka, Raul Manuel. Mag-TikTok ka na lang kaya. Sana all. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathithreaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathithreaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Big Ikaw pa? Ano ka man? Sino bang niluloko mo dito? You go home and plant whatever you want to plant. Ayaw kong sabihin. Torpedo, sir. Hearing is resumed. Gaya po ng Mr. Chair, nasabi ko kanina. Mr. Chair. Mr. President, sandali po. Sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Abante, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. go ahead, go ahead. Nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Mr. Chair, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, yung masyado yun, sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I really cannot wait. Kumakatin na yung paa ko pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayoko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal pa ko- po tayo bumagsak dito, Mr. President. At So, saka, anyway, maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. you want to continue. I object. Can I speak? Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Mapahinga na po kayo, please. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya kailangan magpahinga na kayo. respect you, I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Pakisabi Okay. niyo po na i-delete. Kayo na lang magsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat ng sinabi ko maliwanag po para na... wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo, palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, I move to suspend this hearing to the... Open my See, bank account. Mr. Chair, Yes, sir. Let us wrap up first. Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend. So, yes, please Yes, Mr. Chair, make it actually- very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos nasabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan, lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay
bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person. Kasi po, hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person. Pero parang siya nagsasayaw po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair. At tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam kumain ka nga, na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. Parang siya Sasayaw po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam kumain ka nga, na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. Do it, and I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng ganun ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati pagsayangan niyang, alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka about time malaman mo, alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Teka muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sakyan. doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating mga mambabat. kinig ka muna kasi Akala ko ba matalino itong si Raul Manuel. Hanggang ngayon, nandiyan pa pala yan sa Kongreso, no? Akala ko ba matalino yan? Hindi pala niya alam na bawal yung mga ginagawa nila para lamang siraan ang mga Duterte. Bakit galit na galit kayo sa mga Duterte? Lalo na itong si Raul Manuel. Bakit kaya? Sabi ng iba, nagko-comment dyan, ay kakampi daw ni si Raul Manuel itong mga umaakyat sa bundok. Sana all. Kasi alam niyo naman, yung mga umaakyat sa bundok ay talagang nadadali din. Ay takot din sa mga Duterte. Yung mga gumagawa ng hindi maganda. Alam niyo, itong si Raul Manuel, mas natutuwa ako dito kung nagtitiktok, yung sumasayaw, mas nakakatuwa siyang panuorin kaysa nagaling-galingan dyan sa Kongreso. Kung baga, seryoso masyado. Yung datingan niya na kunwari talagang matalino siya, talagang matalino naman daw to isa school. Pero hindi bagay. Parang kumbaga hindi ka bagay dyan.
balik ka sa TikTok, marami ka pang mapasaya. O marami pang matutuwa. Magaling ka mag-TikTok eh. Oo. Yun nga lang, pag napanood ko sa TikTok, nawawalan ako ng ganang kumain. Sana all. Hindi titigil yan sa mga Duterte. Galit yan. Isa din yan sa anti-Duterte yan si Raul Manuel. Hanggang kailan pa kaya yan dyan? Tatagal yan? Akalain nyo yung kasama nila, kakampi nila, na si Franz Castro. Guilty na. Naging guilty na. Pero nandyan pa rin. Maraming nagtatanong. Pero wala tayong magawa. Sila yung nakaupo ngayon. Diba? Pero hindi talaga kayo obra. Yung pagtatanong nyo kay dating Pangulong Duterte. Diba? Yan ang totoong matalino. Pagdating sa batas, paglalaruan lang kayo.